Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1994 sa lugar ng Lingig, Surigao del Sur. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Tawagin mo na lang ako sa pangalan bilang Omar. Sa panahong ito ay 30 anyos pa lamang ako. Isang umaga, bumangon ako sa higaan at tulalang tinitigan ang aming sahig. Ilang minuto rin akong nasa ganoong sitwasyon. Matapos nito ay nagtungo ko ng kusina upang magtimpla ng kape. Pagtingin ko sa lagayan ay ubos na pala. Ibinalibag ko ang lagayan gawa ng sobrang pagkainis. Kinuha ko na ang kaldero upang magsaing. Wala na rin pala akong bigas. Ibinato ko ang kaldero at pinagsisipa ko naman ang pinto. Lecheng buhay to. Lahat na lang ubos na. Lahat na lang wala. Ano bang ginawa ko? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? 2 taon pa lang akong nagkaroon ng pamilya ay binawi na agad ito sa akin. Nadamay sila sa giyera ng mga sundalo at ng mga rebelde. Sa sumunod na taon ay napaslang si tatay ng kanyang nakaalitan sa inuman. At ilang buwan lang din, sumunod naman si nanay dahil sa sobrang sama ng loob. Napakailap ng salitang hustisya kapag ikaw ay isang dukha lamang. Hindi na nakita ang pumaslang sa aking ama matapos nitong makatakas. Tila ba tinambakan na ako ng kamalasan, kabaryo. Dumating pa sa punto na peste na ang mga palay ko at luging-lugi na ito sa ani. Ang tanging naiwan sa akin na palayan ay minalas din. Kaya naman ibinenta ko na lang yon at balak kong magsimula ng bagong buhay. Nagpasya ko na iwanan ang lugar. Total, iniwan naman ako ng lahat kaya mas mabuting lisanin ko na lang ang lugar na dumanas ako ng sobrang kamalasan at kalungkutan. Ninais kong malinawan ang utak ko. Ninais kong makakita ng ibang kapaligiran. At ang sumagi sa isipan ko ay ang lugar ng aking tiyo. Napadpad ako sa lugar ni Tiyo Roman. Isa din itong magsasaka pero taliwas sa akin. Nagtagumpay siya sa ganitong larangan. 3 taon pa lang ang lumipas nung huli kaming nagkita ay nagulat ako dahil konkreto na ang kanyang bahay. Lumaki at nakabili pa ng lupa. Malugod naman akong tinanggap ng kanyang pamilya. May 3 anak si Tiyo na pawang mga bata pa. Habang nakangiti ako nakausap sila, ay iba naman ang titig ni Tiyo sa akin. Nagpaalam ang kanyang asawa upang bumili ng karne sa palengke. Biglaan din kasi ang aking pagdating kaya hindi sila nakapaghanda. Halika nga rito, kamusta ka na? Alam kong may pinagdadaanan ka. Kilala kita, Omar. Ewan ko ba, Tiyo? Binagsakan yata ako ng kamalasan. Lahat na lang nawala sa akin. Pamilya ko, mga magulang ko, pati yung palayan ko nasira. Kaya ayun, ibinenta ko na. Mabuti ka pa, maganda na ang buhay mo ngayon. Nandito pa naman kami. Pamilya mo rin kami, Omar. Dito ka na lang tumira. Magpapatulong ako sa iyo, Tiyo. Baka maubos lang ang kinita ng palayan kapag ako ang humawak nito. Balak ko itong palaguin. Bagsak na bagsak talaga ako ngayon. Hindi na ako nakakapag-isip ng maganda. Tinapik niya ang aking balikat at alam ko na hindi niya ako pababayaan. Siya na lang ang malalapitan ko sa panahong iyon. Matapos ang hapunan ay niyaya niya naman ako na mag-inuman. 1 galon ng tuba ang inilapag ni Tiyo sa mesa doon sa may bakuran.
Pero binalaan niya ako na bawal ang usapang may kalungkutan. Magsasaya muna kami sa gabing iyon. Sa aming pag-uusap ay naitanong ko naman kay Tio kung bakit ganoon kabilis ang kanyang pag-asenso. At dito niya sa akin inamin ang tungkol sa isang bagay na naging dahilan ng kanyang tagumpay. Dati ay isa lamang siyang trabahador, likas na, mabait at matulungin si Tio. Minsan isang araw, naabutan niya ang kanyang amo na inatake sa puso. Mabuti na lamang at naroroon ito. Nakatawag agad ng tulong at nailigtas ang among matandang lalaki. Nakaugalian na ng kanilang amo na bigyan ang bawat trabahador ng isang sakong bigas bukod sa sahod buwan-buwan sa anihan. Nang isalin niya na ang bigas sa lagayan, ay aksidenteng natapon ito sa sahig. Habang dinadakot niya ang mga natapong bigas, ay may napansin siyang kakaibang butil. Mas malaki ito kumpara sa iba at napakatingkad na kulay puti. Dahil sa kakaiba ito, pinulot niya at inilagay sa garapa. Doon lang din niya inilagay ang garapa sa itaas ng kanilang hugasan. Gawa nga ng maliit pa ang mga anak, ay may mga pagkakataon na siya mismo ang naguhugas ng mga pinggan. Nang mapansin niya na parang kumikinang ang laman ng garapa, ay naalala niya na may inilagay pala siya doon. Laking pagtataka ni Tio sa bagay na iyon. Suwestyon ng kanyang asawa na ipatingin niya iyon kay Mang Dindo na isang albularyo. Sa pagsangguni niya sa matandang albularyo, ay doon niya nalaman na kakaiba ang butil na iyon at ito'y isang mutya. Sa liit nito ay baka maiwala pa ni Tio kaya nagmungkahi ang matanda na ibaon ito sa kanyang palad. Nako Roman, napakaswerte mo naman. Alam mo ba na ang mutyang ito ay nagbibigay ng swerte sa isang tao? Talaga po Mang Dindo? Isang mutya? Para sa akin ba talaga ito? Eh sino ba ang nakakita niyan? Hindi ba ikaw? Pero bakit? Bakit sa akin to ipinagkaloob? Alam mo Roman, napakamatalighanga talaga ng kalikasan. Hindi yan magpapakita sa'yo kung hindi ka karapat-dapat. Sa pagpaon ng butil sa kanyang palad, ay halos wala na siyang maramdamang sakit. Kahit ang pagbaon nito ay animoy inilapat lang sa palad. At kinabukasan nagising na lamang siya na naghilom na ang sugat nito. Kahit maliit na bakas o peklat ay wala siyang makita. Nagpatuloy sa pang-araw-araw na gawain si Tio hanggang hindi niya na namalayan na unti-unti na palang gumaganda ang kanyang buhay. Ang una ay ipinagkalooban siya ng lupa ng kanyang among lalaki noong nakalabas na ito sa ospital. Tinanaw niya na malaking utang na loob kay Tio ang buhay nito. Kaya bilang ganti ay 1 hektaryang lupain ang ibinigay nito sa kanya. Mangyari kasi na ang lupang kinatatayuan ng kanyang bahay ay ang amo rin niya, ang may-ari. Tinaniman niya ito ng mga gulay tulad ng kalabasa, sitaw, talong, sibuyas at kamote. Ilang buwan lamang ay nakakapagbenta na sila sa palengke. Noong una ay pakonti-konti muna, hanggang sa tumigil na ang kanyang asawang si Tia Isabel sa paglalako ng ulam. Naging bultuhan na din ang pagsusuplay nila ng gulay at kahit sa ibang lugar ay naghahatid na rin sila ng mga produkto. Hindi naman permanente ang trabaho sa may sakahan kaya nagtutulungan silang mag-asawa sa paggugulay. Wala pang 1 taon
ay nag-umpisa na rin silang mag-alaga ng mga manok at baboy. Gawa nga ng lumalaki na ang pangangailangan nila sa lupa, ay may hinuhulugang lupa si Tio para sa kanyang hayupan. Binakuran niya ito at nagtalaga ng tagabantay. Hindi rin naman ganun kalayo ito kaya nilalakad niya lamang ito sa araw-araw. Hanggang umasenso na si Tio, pero hindi pa rin siya umalis bilang trabahador sa may sakahan. Kahit mismong amo niya na ang nagsabi na pwede naman siyang tumigil sa pagiging trabahador upang ituon na lamang ang oras sa kanyang sariling negosyo. Subalit tumanaw pa rin ang utang na loob si Tio at hindi niya iniwan ang kanyang amo. At ang lahat ng iyon ay dahil sa mutya ng bigas. Grabe, yun palang nangyari, Tio. Patingin nga ng palad mo. Nasa bahaging ito nakabaon na mutya. Kapain mo. Sana makatagpo rin ako ng ganyan, Tio. Mamasukan kaya akong trabahador. Magsasaka rin naman ako, di ba? Loko ka talaga, Omar. Alam mo, may naisip ako. Yung lupa ko sa kabila may bakante pa naman doon. Bakit di mo na lang lagyan doon ng iba pang hayop? Pero syempre hindi na pwede ang baboy at manok. Nako, oo nga, Tio. Baka matalsikan pa ako ng swerte mo. Sineryoso ko talaga ang alok ni Tio. Kaysa naman mauwi lang sa wala ang kinita ko sa palayan, ay ipinuhunan ko na lamang ito sa pag-aalaga ng kambing. Sinamahan naman ako ni Tio na bumili ng 2 kambing, babae at lalaki. Maganda ang mag-alaga ng kambing dahil hindi mo na kailangan pang bumili ng ipapakain dito. Sa lawak ng damuhan, tiyak, sobra-sobra pa iyon sa mga kambing. Pero sadya yatang mailap sa akin ang swerte at tanging kamalasan lang ang nakadikit. Laking tuwa ko noong nabuntis na ang kambing subalit isang hapon. Isang kambing na lamang ang natagpuan ko. Inabot na ng gabi sa paghahanap. Ang duda namin ay ninakaw ang kambing lalo na't malapit na itong manganak. Hayaan mo na, Omar. Ituring na lang natin na isang leksyon yon. Sa susunod, mas maiging hindi na natin itali sa labas ang mga kambing. Napakawalang ya naman sa nagnakaw nun. Ano, ganun-ganun na lang yon, Tio? Mayawa ang Diyos, Omar. Kung sa tingin ng nagnakaw ay swerte siya, nagkakamali siya, bumili na lang tayo ulit. Hindi na rin natin mahahanap yon. Tiyak dinala at ibinenta na yun sa malayong lugar. Galit na galit ako sa nangyaring yon, kabaryo. Pero gaya ng sinabi ni Tio, ay wala na kaming magagawa pa. Pinalagpas ko na lang ang pangyayaring iyon at bumili na nga lang ako ulit ng kambing. Minsan isang araw, habang ako ay naglalakad ay may narinig akong usapan tungkol sa biktima ng kulam na taga-ibang baryo. Hindi ko naman yon iniintindi dahil puro kwento lang naman ang nalalaman ko sa bagay na yon. Nang ako'y nakauwi, pinag-usapan din pala nila Tio ang tungkol sa kulam. Naniniwala naman daw si Tio Roman sa ganoong dahil minsan na rin daw siyang nakakita nito. Kaya hindi niya maiwasang mag-alala at maigpit niya naman akong binilinan na mag-ingat sa bawat taong nakakasalamuha ko. Lalong-lalo na ang mga hindi ko kakilala. Isang araw, umuwi si Tia Isabel na nakasimangot ang muka. Nalaman namin na nagkasagutan pala sila nung pinagsusuplayan niya ng mga gulay. Nadiskubre kasi niya na nandadaya sa timbangan ang babae. Kaya naman sinita niya ito hanggang sa nagkataasan na nga sila ng boses. Sa galit naman ni Tia ay binawi na lamang niya ang mga gulay. Mabuti na lang at may kumuwang iba dito.
At dahil ibinenta ni tiya sa iba, ay mas nagalit pa ang babae. Dahil siya naman daw ang mawawala ng paninda. At ang masama pa nito, ay nagbanta pa raw iyon na pagsisisihan daw ni tiya ang ginawa nito. Pinakalma na lamang ni tiyo ang kanyang asawa at wag na daw isipin ang banta. Gano'n naman daw talaga kapag nasa matinding emosyon ng isang tao. Kinabukasan ay niyaya ko ni tiyo na magpunta sa kabilang bayan upang kausapin ang posibleng kliyente niya ng baboy. 2 araw kaming nanatili doon at panibagong swerte na naman ang dumating kay tiyo dahil 3 kliyente agad ang naisara nito. Tiba-tiba ka na naman dito, Tiyo Roman. Ibang klase ka talaga. Magpasalamat tayo sa Diyos, Omar, sa biyayang ito. Dadaan muna tayo sa simbahan nila dito. Nako, Tiyo. Parang hindi ko na matanda ng huling beses na pumasok ako ng simbahan. Sa aming pagbalik ng bahay ay naabutan namin si Tia Isabel na merong sakit. Wala naman itong lagnat pero nanghihina daw siya. Agad naman akong bumili ng gamot. Subalit natapos na lang ang buong araw ay nawawala lang ng konti ang masamang pakiramdam. Pero bumabalik pa rin at mas lumalala pa. Isinugod na ni Tiyo ang asawa sa ospital habang ako ay naiwan sa bahay upang bantayan ang mga bata. Pagsapit ng hapon ay nakabalik na sina Tiyo dahil walang sakit na nakita ang doktor. Dito na nag-iba ang pakiramdam ni Tiyo Roman. Sa oras ding yon ay nagtungo na si Tiyo kay Mang Dindo. Baka albularyo na ang kailangan ni Tiya. Halos 1 oras din ang lumipas nang makabalik sila. Sa pagsuri ng matanda ay sinabi nitong nakulam daw si Tiya. Napasuntok na lamang sa dingding si Tiyo. Agad ko namang inilayo ang mga bata sa silid kung saang nakaratay si Tiya. Mabuti na lamang at naagapan ni Mang Dindo. Unti-unting bumubuti na ang pakiramdam ni Tia Isabel. Mahusay din ang mangkukulam. Agad binawi ang sumpa nang maramdaman niya ako. Hindi ko tuloy nalaman ang pagkakakilanlan nito. Ano sa tingin mo, Roman? Sino kaya ang may gawa nito? Nabanggit ho ni Isabel na may nakaalitan siya at nagbanta pa ito sa kanya. Bukod doon ay wala na siyang nakaaway pa. Posibleng may kinalaman ng nakaaway ni Isabel. Pambihira. Noong nakaraan lang may namatay sa kulam sa kabilang baryo. Pero maiba ako, Roman. Alam mo ba na may depensa ka sa kulam? Yung mutya po ba? Oo. Pero iba yung pag-iingat dahil kung ligtas ka sa kulam, ang pamilya mo hindi. Ano po bang dapat kong gawin, Mang Dindo? Sa ngayon wala. Pero hayaan mo at bibigyan ko ng habay ang bawat miyembro ng pamilya mo. Pati na din ikaw, Omar. Naku, dapat lang po, Mang Dindo. Ayokong mabiktima ng kulam, Diyos ko po. Inihatid na ni Tiyo ang matanda. At sa susunod na 3 araw ay makukuha na daw namin ang mga habay. Gawa nga ng nabiktima na si Tia ay ganoon na lamang ako kung makatingin sa mga taong napapadaan. Tinatandaan ko talaga ang mga itsura na bago sa aking paningin. Nang lubusan ng gumaling si Tia ay inalam ni Tiyo kung sino ang babaeng nakaalitan nito. Pinigilan naman siya ng asawa dahil baka kung ano pa ang mangyari. Subalit hindi sumang-ayon si Tiyo. Bilang asawa at padre de pamilya ay responsibilidad niya ang kapakanan ng mga ito. Sa araw ding yon ay magkasama kami ni Tiyo at pinuntahan ang nasabing babae. Sa itsura pa lang nito, kabaryo, hindi na talaga gagawa ng maganda. Inobserbahan lang naman namin iyon
Dahil sa may trabaho pa si Tio, ay ako ang inatasan niya na magbantay sa babaeng iyon. Sa loob ng ilang araw ay may napansin akong matandang lalaki na lumapit dito. Hindi naman bumili, bagkus seryosong nakikipag-usap. Hinala ko na baka iyon na ang mangkukulam. Makalipas ang ilang minuto ay umalis na ang matanda at sumakay ng tricycle. Sinundan ko ito gamit ang sasakyan ni Tio. Halos mag-iisang oras na akong nakabuntot sa tricycle hanggang sa bumaba ang matanda sa isang masukal na lugar. Walang kabahayan at puro talahib ang naroon. Nagkunwari naman akong nilagpasan sila upang hindi halatang nakasunod ako. Sa may palikong kalsada ay itinigil ko na ang sinasakyan at mabilis kong sinipat kung saan patungo ang matanda. Para naman akong palaka na tumatalon sa mga talahib para lang makapagkubli. Tumuloy pa ang matanda hanggang sa tuluyan ng pumasok ito sa may kakawyan. Hindi na ako naglakas loob na sundan pa ito. Baka doon pa niya ako aabangan. Malapit na rin kasi ang dumilim. Sa aking pag-uwi ay inilahad ko kay Tio ang lahat-lahat. Kaya sumama na si Tio sa akin sa pagmamasid. Ngunit halos isang linggo na ay hindi na muling nagpakita pa ang matanda. Naging maayos naman si Tia kaya tumigil na rin kami sa pagmamanman. Pinagpapasa Diyos na lamang ni Tio ang lahat-lahat. Ilang linggo rin ang nakalipas at naging panatag naman kami. Hanggang sa ang panganay ni Tio na si Jovan ay nabiktima na rin ng kulam. Napag-alaman namin na hinubad pala ng bata ang bigay ng albularyong habay. Nasabi namin na kinulam ang bata dahil biglang sumakit ang tiyan nito at sa loob lang ng ilang minuto ay unti-unting lumobo ang tiyan. Pinaharurot agad ni Tio ang sasakyan upang sunduin si Mang Dindo. Subalit tila yata siniguro na ng mangkukulam na makakadali na ito. Hindi ko na rin mapigil ang maiyak sa sinapit ni Jovan dahil sumisigaw na ito sa tindi ng pananakit. Walang mapaglagyan naman sa tindi ng emosyon si Tia habang yakap-yakap ang kanyang anak. Wala rin naman akong magawa dahil mangmang ako sa mga ganoong bagay. Nagsidatingan na rin ang iilang mga kapitbahay hanggang sa biglang nangisay si Jovan at ang tiyan nito ay halos dumoble na ang laki sa kanyang ulo. Sa mga sandaling iyon ay kitang-kita ko na ang kayang gawin ng isang kulam. Nang biglang tumuwid ang mga paa ng bata at nagbitaw na ng huling hininga. Matapos nito ay umihi ng napakaraming tubig. Wala na si Jovan. Halos mabaliw naman si Tia. Habang dinala ko sa labas ang dalawang kapatid nito na panay iyak na rin. Ganoon na lamang ang panlulumo ni Tio Roman nang makita niya kaming nasa labas. At base sa mga kilos ng tao ay tila alam na nito ang nangyari. Patakbong pumanhik ng bahay ang ama at sumisigaw sa tindi ng emosyon habang yakap-yakap ang panganay. Napailing na lamang si Mang Dindo sa nangyari sa bata. Terrible! Sa sandaling oras lang tinapos niya ang bata. Hinding-hindi ko mapapatawad ang mangkukulam na yon. Iisang mangkukulam lang kayang may gawa nito kay Tia at sa bata, Mang Dindo? Posible, Omar, iho. Nagawang makaligtas pa ni Isabela at sa pagkakataong ito,
Siniguro na ng demonyong yon. Hindi man kami sigurado ni Tio pero may pinaghihinalaan kami. Minsan kasi na may sinundan akong matandang lalaki na kausap sa nakaalitan ni Tia. Pumasok ito sa loob ng kakawyan. Hindi ko na ito nasundan dahil takot na rin ako nun. Ituro mo sa akin ng babaeng yon. Nabalot ng kalungkutan ang buong pamamahay. Hindi ako makapaniwala, kabaryo. Animoy panaginip lang ang lahat. Hindi na biro ang nangyari. Kahit sobrang sakit pa, ay nagpakatatag si Tio Roman at inasikaso ang burol ng kanyang anak. Hindi ko muna siya kinausap sa napag-usapan namin ng albularyo hanggang sa sumapit ang araw ng libing. Labis-labis na kalungkutan ang namutawi sa aming lahat pero ni hindi ko nakitaan ng pagluha si Tio. Batid ko ang galit sa kanyang mga mata. Nang makauwi na kami ay lumapit sa amin si Mang Dindo. Ano bang silbi ng mutyang tangan ko, Mang Dindo, kung hindi ko man lang magawang mailigtas ang aking anak? Minsan ay tinanong mo ko kung may magagawa ka ba laban sa mangkukulam. Tanong ko naman sa iyo ngayon, Roman. Ano ang kaya mong gawin laban sa mangkukulam? Lahat gagawin ko, Mang Dindo. Kaya mo bang pumaslang? Oh, ano pong ibig ninyong sabihin? Isa kang antingero, Roman. Ang tangan mo ay hindi lang nagbibigay ng swerte, kundi taglay mo din ang kakayahan ng isang mandirigma ng Diyos. Siguro hindi mo lang napapansin, pero nang dahil sa presensya mo, ay naitataboy mo ang mga masasamang elemento. Panahon na upang kumilos, Roman, dahil hindi titigil ang demonyong yun hanggat hindi nauubos ang pamilya mo. Nais ko ring makatulong, Mang Dindo. Kung ano man ang plano nyo ni Tio Roman, isali nyo ko. Nasimulan mo na nga, Omar. Ang impormasyon mo sa matanda ay malaking bagay na. Kinabukasan mismo ay nagtungo naman kami sa palengke kung nasa ng babae. Sa aming paglapit ay inalok niya pa kami ng gulay sa pag-aakalang mamimili kami. Nagtanong-tanong lang si Mang Dindo sa mga presyo nito at umalis na rin kami. Plano ng albularyo ay kailangang mapaamin namin ang babae kung sino at saan matatagpuan ang pinaghihinalaan naming mangkukulam. Matiyaga naman kaming nag-abang ng gabi hanggang sa nagsara na ng tindahang ang babaeng si Edeliza. Sinundan namin siya hanggang sa kanyang tinitirahan. Sa aming pagmamasid ni Tio, dalawa lang sila sa bahay ng asawa nito. Nagbigay galang naman si Mang Dindo sa mga ito at ang asawa pa niya ang nagpatuloy sa amin pero hanggang sa bakuran lang kami. Kinausap ng maayos ni Tio ang lalaki. Maya-maya pa ay lumabas na ang babae. Natandaan pa naman kami ng babae. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mang Dindo at diretsahan niyang tinanong niya si Edeliza. Bahagya muna itong natigilan bago itinanggi na wala siyang kinalaman sa nangyari kay Tia Isabel. Nagpakilala naman si Tio bilang asawa ng nakaalitan nito. Halata naman sa itsura ng babae na may kamalayan siya sa mga nangyayari. Anong karapatan mong magpapatay ng tao? Aba, teka lang, Manong. Huwag ka namang magbintang ng ganyan sa asawa ko. Masyado na akong matanda, Romy, para hindi malaman kung nagsisinungaling ang tao o hindi. Malamang may alam ka din dito. Sumusobra na yata kayo, tanda. Bakit papulis ko kayong lahat? Subukan mo magsumbong. Yun ay kung makakaabot ka pa sa presinto. Biglang tumakbo si Edeliza papasok ng bahay. Akmang susundan ito ni Mang Dindo ngunit nagbabadyang sasapakin siya ni Romy. Agad namang sinalag ni Tio ang kamao ng lalaki
Naitulak ni Tio ang lalaki at sa laking gulat niya ay sumalampak ito sa dingding ng bahay. Napangiwi ang lalaki sa sobrang sakit ng likod. Kita ko naman sa mukha ni Tio ang pagkagulat sa kanyang nagawa. Agad ding pumasok ng bahay si Mang Dindo at dito hinarap ang babae. Dinampot ko naman agad si Romy at dinala sa loob ng bahay. Mahigpit ko itong hinawakan habang pinipilit ng albularyo na paaminin ang babae. Subalit nagmamatigas pa rin ito at matapang pa akong magsalita. Biglang tumungo ng kutsilyo si Tio at hinugot ang itak na nakasukbit sa dingding. Itinutok niya ito kay Romy at nagbanta na sasaksakin niya ito kapag hindi pa nagsalita ang babae. Nagpumiglas naman sa pagkakaupo ang lalaki habang mahigpit kong hinahawakan ang mga kamay nito na nasa likuran. Patuloy pa rin sa pagtanggi ang babae at sa galit ni Tio ay sinaksak niya ang hita ng lalaki. Sa susunod, puputulin ko na ang hita ng asawa mo. Napahiyaw ang babae at nagsabing aamin na siya. Ayon kay Edelisa, siya ang nagpakulam kay Tia ngunit pinigilan daw niya ang matanda na damayin pa ang mga anak nito. Huli na raw nang malaman niya na itinuloy na pala ng mangkukulam ang pagpaslang sa anak nito. Napaamin rin ni Edelisa na ang matandang yon ay lolo pala ni Romy. Dagdag pa ng babae, hindi daw nila alam kung saan ito nakatira dahil palipat-lipat daw ito ng lugar. At ang pangalan naman ito ay Mateo. Gulat na tumingin si Mang Dindo kay Romy. Napatango naman ang lalaki habang iniinda ang sugat sa may hita. Matapos makakuha ng impormasyon, ay umalis na kami sa lugar. Batid ko sa albularyo na tahimik lang ito habang nasa loob kami ng sasakyan papauwi. Kaya hindi ko na napigilan ang magtanong. Mang Dindo, kilala niyo ba si Mateo? Yung sinasabi ng babae na kumulam kay Tia? Oo, Iho Omar. Buong akala ko ay patay na ang demonyong yon. Maraming taon na ang nakalipas. Siya ang pumaslang sa aking mag-ina. Ano po, Mang Dindo? Pinaslang niya ang mag-ina mo? Sa aking pagkakaalam, ay napaslang na siya ng kakilala kong antingero. Kaya hindi na ako nag-abala pang hanapin ng taong yon. Hindi ko akalain na bumalik pala siya. Sabay niyang kinulam ang mag-ina ko sa paraan na kagaya sa anak mo. Ginamit niya ang sumpa ng dagat. Sa tuwing tataas ang tubig ay lumalaki ang tiyan ng biktima. Ang nangyari sa anak mo, Roman, ay tiyempong pataas ng pataas ang tubig dagat sa mga oras na yon. Lintik na Mateo, humanda ka sa akin. Sa mga nalaman ko, kabaryo, tila ang laban ni Tio Roman ay laban na rin ni Mang Dindo. Talagang napapasubo na ako sa sitwasyong ito. Kinapa ko ang habay na nasa aking tagiliran. Ito na lang ang depensa ko laban sa mangkukulam na iyon. Pero kung ito man ang magiging katapusan ko, ay malugod ko itong tatanggapin. Madadaanan lang naman namin ang bahay ng matanda. Kaya inihatid na namin siya. Napagkasunduan namin na bukas din ay hahanapin namin si Mateo. Sa gabing iyon ay naghasa ako ng itak. At habang ginagawa ko iyon, ay napag-usapan namin ni Tio ang kakaibang lakas niya kanina nang maitulak niya si Romy. Kahit siya mismo ay nagulat sa kanyang ginawa. At alam namin na dahil iyon sa mutya. Kung sina Tio at Mang Dindo ay may pambihirang kakayanan
na panlaban sa mangkukulam. Ako naman ay umaasa sa pinatalas ko pang itak. Sinabi ko naman sa aking sarili na hinding-hindi ako mag-atubiling tagain si Mateo kapag nakahanap ako ng pagkakataon. Habang mag-isa ako sa balkonahe ng bahay, ay muli kong naisip ang aking pamilya. Ang kanilang pagkawala ay ang pinakamalaking kabiguan sa aking buhay. Sa mismong oras na yun, ay pinangarap ko na maging antingero upang malipol ko ang lahat ng mga rebelde. Bumalik sa aking alaala ang lahat ng aking karanasan. Nasa bayan ako noon nang mabalitaan ko na may engkwentrong nangyayari sa aming baryo. Nagmadali agad akong umuwi. Wala na ang putukan ngunit mga iyak at paghihinagpis naman ang aking nadatnan. Yakap-yakap ng mga tao ang kanilang mga mahal sa buhay na nadamay sa labanan. Hanggang sa nakita ko na lang na tinadtad ng mga bala ang aming bahay. Tinawag ko naman ang aking asawa ngunit walang sumasagot. Sa aking pagpasok sa bahay, natagpuan ko na lamang ang aking asawa na yakap-yakap ang isang taong sanggol namin at parehong wala ng buhay. Halos ikinabaliw ko na ang pangyayaring yon, kabaryo. Ultimo bata dinamay pa nila. Sinagot ng gobyerno ang pagpapalibing at nag-abot ng konting salapi. Sa aking galit ay ibinato ko sa mga kawani ng pamahalaan ang salaping iyon. Hindi nito matutumbasan ang buhay na nawala. Kasalanan man nila o hindi, sila pa rin ang dahilan sa aking pagkaulila. Gumuho ang mga pangarap ko para sa aking pamilya. Hindi ko napigilan ang maluwa sa gabing yun habang sinasariwa ang pinakamalungkot na pangyayari sa aking buhay. Nawalan na ako ng gana at pag-asa. Kaya naman napabayaan ko na ang aking sarili, pati ang kaisa-isang kayamanan ko, ang palayan. Gayunpaman, kabaryo, ang paglipat ko sa lingig sa pamilya ng aking tiyo ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Ang pag-asang nagbabadyang maudlot dahil sa isang demonyong mangkukulam. At hindi ko na ito papayagang mawala pa. Ang pag-asang kinakapitan ko. Ordinaryong tao man ako pero lalaban ako hanggang sa uli. Matapos ang agahan ay tinungo namin ang lugar kung saan huli kong nakita ang matandang mangkukulam. Kahit umaga at tirik na tirik pa ang araw, ay hindi ko mapigilan na mangilabot sa lugar. Sa bawat galaw ng mga dahon ay parabang isa itong napakalaking kamay na anumang oras ay handang dumakma sa akin. Hindi ko lubos maisip na malalagay ako sa ganitong sitwasyon, pero handang-handa na ako. Dinalaw man ako ng takot, pinilit kong magpakatapang habang hawak ang itak na nakasukbit sa tagiliran ko. Talasan niyo ang inyong pakiramdam. Nararamdaman ko na nasa paligid lang si Mateo. Matapos nun, kabaryo, marahan kaming pumasok sa kakawyan. Nauna ang albularyo, samantalang nasa uli si Tio. Dala naman ito ang isang latigo. Habang papalayo na kami, nang papalayo ay nag-iiba na talaga ang aking pakiramdam. Binalaan din kami ng albularyo na mag-ingat sa ibang elemento na posibleng naninirahan sa gubat. Inabot na kami ng kalahating oras sa paglalakad, ngunit kahit anong senyales ni Mateo
ay wala kaming napansin. Mang Dindo, mukhang wala yata tayong mapapala dito. Kanina pa tayo pero wala naman yata ang mangkukulam sa lugar na ito. Hindi ko maintindihan. Ramdam na ramdam ko ang napakasamang presensya kanina. Paano kung nakamasid lang pala sa atin si Mateo? At habang abala tayo sa kakahanap sa kanya, baka sa ibang lugar siya nagpunta. Sa bahay. Anak ng... Tara na, Mang Dindo. Bumalik na kami papalabas ng gubat. Nangangamba na baka sa bahay nga ni Tio nagpunta ang matandang si Mateo. Mabilis na pinatakbo ni Tio ang sasakyan at sa pagdating namin sa bahay ay natagpuan namin si Tia at ang bunso nito na nasa bakuran na umiiyak. Patakbong sumalubong sa amin si Tia at agad inilahad na tinangay ng isang matandang lalaki ang kanilang anak at ang batang yon ay si Gio, pangalawang anak ni Tio. Halos magwala sa galit si Tio Roman. Kitang-kita ko sa mga mata nito ang nag-aapoy na galit. Magpakahinahon ka, Roman. Hindi tayo makakapag-isip ng paraan kapag nasa matinding emosyon. Papaano ako hihinahon, Mang Dindo? Nasa panganib si Gio. Ayoko nang mawalan pa ng anak. Ayon sa kwento ni Tia, nasa likod bahay siya sa mga oras na yon nang narinig niyang sumigaw si Katrina, ang bunsong anak. Sa kanyang pag-akyat ay nakita na lamang niya na tinangay na ng isang matanda ang walang malay na si Gio. Hindi pa naman katagalan kaya bumalik ng sinasakyan sila Tio kasama ang albularyo. Nagpaiwan na lang ako sa bahay. Makalipas naman ang ilang minuto ay bumalik na rin sila ngunit hindi nila natagpuan ang sinabing matanda. Habang nagpaplano pa sila kung ano ang gagawin, ay nagpaalam muna ako kay Tio na puntahan ang aming hayupan. Ilang araw na rin kasing hindi yun napupuntahan namin. Habang sinusuri ko ang mga alaga ay sumagi sa aking isipan ang mag-asawang si Romy at Edelisa. Agad kong hiniram ang motorsiklo ng aming katiwala sa hayupan at mabilis ko itong pinatakbo patungo sa palengke. Nang masipat ko na sarado ang tindahan nila, ay dumiretso na ako sa bahay ng mga ito. Nadatnan kong hila-hila ni Romy si Gio habang bitbit nila ang ilang kagamitan. Sa itsura ng mag-asawa ay tila aalis ito sa lugar. Hoy, mga walang ya, saan nyo dadali ng bata? Mabilis naman akong bumaba ng motor at hinugot ko na ang itak. Napabalik ng bahay ang dalawa habang nagpupumiglas si Gio. Agad ko din silang hinabol at binawi ang bata. Sinugod pa ako ni Romy at hinagip ko naman ito ng itak. Nasugatan ko ang kanyang kamay at itinutok ko na din kay Edelisa ang aking sandata. Nanlaki ang mga mata nito at napatras. Sumakay at umalis na kami ni Gio sa lugar. Ganoon na lamang ang tuwa ng mga magulang nang makitang muli ang kanilang anak. Ano ang ginawa mo, Omar? San mo natagpuan ang bata? Nagbakasakali lang ako, Mang Dindo eh. Tapos nakita ko na papalis na sila Romy habang tangay ang bata. Alam mo bang delikado ang ginawa mo? Paano kung naandoon si Mateo? Pasensya na po kung hindi ko sinabi sa inyo. Ay nako, Omar iho. Isang sugal man ang ginawa mo. Pero hanga naman ako sa katapangan mo. Alam ko po kasi ang pakiramdam na mawalan ng anak. Sobra-sobra nang sinapit nila Tio na mawala si Joban. Hindi na ako makakapayag na mawalan pa sila. Maraming salamat, Omar.
Tatanawin kong malaking utang na loob ang pagligtas mo kay Gio. Nako tiyo, wala yun. Ang mahalaga ligtas na ang bata. Napagpasyahan namin na doon na muna sa amo ni tiyo ang kanyang mag-ina. Mabuti at pumayag din naman. Mas ligtas sila doon dahil maraming tao sa bahay nito. Ngunit sa mga oras na yon, tiyak na nakalayas na ang mag-asawang Romy at Edelisa. Kaya wala nang maisip na paraan pa si Mang Dindo kundi hintayin ang pagpapakita ni Mateo. Base sa pagkakakilala niya rito ay isang mapaghiganting mangkukulam ang matanda. Tiyak niyang uubusin nito ang pamilya ni Isabel. Lumipas naman ang isang linggo. Isang umaga patakbong sumugod sa bahay ang katiwala at ibinalita nito na namatay ang mga alagang hayop. Ubos at walang natira. Sa muli ay nadali na naman ang aking mga kambing. Napapikit na lamang ng mata si Tio at kinuyom ang kamao. Talagang sinusubukan tayo ng demonyong yan. Kita mo na, Roman, pati mga alaga nyo ay dinamay. Omar, gumawa ka ng mga sibat na gawa sa kawayan. Kumuha ka na rin ng sandata mo, Roman. Patawarin ako ng Diyos, pero sa pagkakataong ito, kukuha na ako ng buhay. Tama na ang isang anak. Matapos sabihin ni Tio ang mga salitang yon ay umalis ito ng bahay at hindi nagpaalam kung saan pupunta. Hayaan na natin siya, Omar. Kaya naman niyang pangalagaan ng sarili. Mang Dindo, ganun ba talaga kahayop ang Mateo na yon? Gagawin ng lahat makapaghiganti lang. Kahit ang mga inosente ay dinadamay, pati mga alaga namin. Di pa nga ako nakakabawi sa mga kambing na dali na naman. Walang pinagkaiba ang mangkukulam sa aswang. Ubusan ng lahi ang nais nito. Mabigat sa kanilang kalooban ang hindi makaganti. Palibasa mga kampon ng kadiliman. Mang Dindo, matanong ko lang. Papaano po kayo naging magkaaway ni Mateo? Katulad sa nangyari kay Isabela, hindi niya matanggap na nakaligtas ang kanyang biktima kaya naghihiganti ito. Kwento pa ng albularyo. Naging kampante siya sa pag-aakalang isang pangkaraniwang mangkukulam ang nangbiktima sa taong kanyang nagamot. Sa panahong iyon ay baguhang albularyo pa lamang si Mang Dindo. Nang may isagawa na ni Mateo ang pangungulam sa kanyang mag-ina, ay nagpakita pa raw ito sa kanya na dati ay hindi pa niya kilala. Nakipagkwentuhan pa daw ito, pero ang sadya pala nito ay upang hindi agad makauwi ang albularyo sa bahay habang dinadanas na ng kanyang mag-ina ang sobrang paghihirap. Alam mo kaibigan, may kakilala rin akong albularyo katulad mo. Kaso may ginawa siya na labis kong ikinagalit. Bakit? Ano bang ginawa ng albularyo? Ginamot niya kasi ang taong biniktima ko. Biniktima mo, Mateo? Bakit? Ano bang ginawa mo? Bagito ka pa nga. Hindi mo lang ba naramdaman kung anong uri ang kaharap mo? Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Hinulam ko ang kanyang mag-ina. At sa palagay ko, ilang minuto na lang ay malalagutan na ng hininga ang mga yon. At alam mo ba kung sino ang albularyong yon? Walang iba kundi ikaw. Natigilan si Mang Dindo sa sandaling yon habang tumatawa ang mangkukulam at papalayo na ito sa lugar. Tumakbo ng mabilis si Mang Dindo, ngunit huli na ang lahat dahil patay na ang kanyang mag-ina. Makalipas ang ilang buwan ay nabalitaan niya mula sa isang antingero
Nanapas lang na daw si Mateo. Kaya ganun na lamang ang pagkagulat niya nang muling marinig ang pangalan nito. Baka naman po patay na talagang Mateo na yon at maraming kapangalan lang niyang mangkukulam na ito. Malakas ang pakiramdam ko na ang Mateo na pumaslang sa mag-ina ko at sa anak ni Roman ay iisa. Kapag nagkaharap na kayo, Mang Dindo, anong gagawin mo sa kanya? Ipaparanas ko sa kanya ang walang hanggang kamatayan. Sa tanang buhay ko, 2 beses ko palang nagagamit ang kakayahang ito. Bakit, Mang Dindo? Pinipili mo lang bang bibigyan mo ng ganyang parusa? Hindi naman sa pinipili ko. Sa tuwing ginagamit ko kasi ang kakayahang iyon, ay halos katumbas nito ay 5 taong kabawasan sa aking buhay. Napalunok na lamang ako sa aking nalaman. Napagtanto ko na ang mundo talaga ay puno ng hiwaga. Matapos ang aming usapan, ay lumakad na ako upang manguha ng kawayan na nasa likod bahay. Tigi-isang dibang haba ang ginawa ko. Nagpatulong na rin ako sa katiwala upang mas mapadali at makarami bago magtanghali. Dumating na rin si Tio at ipinakita niya sa amin ang isang baril na may 12 reserbang bala. Binili niya iyon mula sa isang kaibigan. Talagang tototohanin na ni Tio ang kanyang sinabi. Mula sa isang taong napakabait ay binago ito ng mga pagsubok sa buhay. Parang ako, ang dating masigla na nawalan na ng pag-asa. Habang nag-uusap silang dalawa, ay ikinalat ko naman sa buong paligid ng bahay ang mga sibat alinsunod sa utos ni Mang Dindo. Hindi raw kasi ligtas sa aking makalapit ng gusto sa mangkukulam, kaya mas maiging sibat ang gagamitin kong panlaban. Bago pa magtakip silim ay pinawi ko na ang katiwala. Baka madamay pa ito kung aatake na si Mateo. Bandang 11:00 na ng gabi. Hindi ko na nakayanan ang antok kaya nag-abiso ko sa kanila na mauuna na ako sa pagtulog. Nasa balkonahe sila ng aking iniwanan. Ang aking silid ay malapit sa kinaroroonan nila. Habang unti-unting pumipikit ang aking mga mata, ay pahina ng pahina na rin ang kanilang mga boses hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Malalakas na kalabog sa pinto ang dahilan sa aking pagbalikwas. Sa paglabas ko, ay nakita ko naman si Tio na tumakbo patungo sa may kusina, habang nasa balkonahe naman ang albularyo. Kumuha naman ako ng 2 sibat na inihanda ko sa gilid ng sala. Sinundan ko si Tio sa kusina habang sumisilip ito sa labas. Tio Roman, anong nangyayari? Nandito na ba si Mateo? Hindi pa nagpakita ang demonyo. Pero magkasunod na kalabog ang nangyari. Ramdam ni Mang Dindo na nasa paligid lang ang mangkukulam. Ako na ang bahala dito sa likod, Tio. Puntahan mo na si Mang Dindo. Nang silipin ko ang labas, ay tahimik naman kaya lumabas ako ng kusina. Kinuha ang sulok at sinilaban ko ang inihandang mga panggatong sa likod ng bakuran. Hanggang sa may naaninag akong imahe ng tao sa taniman ng mga gulay. Gamit ang flashlight ay inilawan ko ito. Laking gulat ko na lang nang tumambad sa akin ang itsura ng isang matandang lalaki. Nakangisi habang nakadilat ang mga mata. Napasigaw ako at agad namang sumugod si Tio. Itinuro ko ang kinaroroonan ng mangkukulam. Subalit wala na ito doon
Nakakapangilabot ang itsura ng matanda. Hindi na yata mangkukulam yon kundi si Satanas na yata ang nakita ko ng mga sandaling yon. Omar, ayos ka lang ba? Oo, tiyo. Ayos lang ako. Doon ako sa kabila. May mga panggatong pa akong inihanda doon. Nang masilaban ko na ang bahaging iyon, ay mahigpit kong hinawakan ang sibat at sa kabilang kamay naman ay ang sulo. Hindi na ako papatinag pa sa anyo ng mangkukulam. Nasipat ko naman si Mang Dindo na panay usal at may ibinabato sa hangin hanggang sa bigla na lang itong magsalita. Alam kong nariyan ka lang sa paligid. Huwag kang duwag, Mateo. Magpakita ka. Kamusta ka na, kaibigan? Ilang dekada din tayong hindi nakita. Tingnan mo nga naman. Dito pa tayo nagpang-abot. Kahit kailan ay wala akong kaibigang demonyo. Ilang taon kong hinintay ang sandaling ito. Kung hindi lang ako nalinlang sa pagkukunwari mo na patay ka na, matagal na sana kitang inihatid sa impyerno, Mateo. Aba, ganyan ka na pala ngayon katapang, Dindo. Hoy Mateo, ako ang harapin mo. Hayop ka, babalatan kita ng buhay. At nagkampihan pa ang mga may hina. Habang nagpapalitan sila ng mga salita, ay tahimik naman akong pumuslit sa bakod. Gumapang ako sa lupa habang hawak ang isang sibat. Ilang metro na lang ang distansya ko kay Mateo. Mabilis naman akong tumayo at buong lakas kong ibinato ang sibat. Nakailag ang matanda ngunit napuruhan ko ito sa kanyang hita. Sumigaw ng gusto ang mangkukulam at mabilis na rin akong tumakbo pabalik sa loob. Naglabas ng isang manika si Mateo. Nagawa naman sa dayami. Itinutok niya ito sa albularyo at nagsimula ng engkantasyon. Biglang nabatik luhod ang albularyo, ngunit gumante rin ito ng mga usala. Subalit tila nadaig ang albularyo. Nang inangat ni Mateo ang manika, ay lumutang naman sa ere si Mang Dindo. Sumugod naman si Tio, sabay hampas ng latigo dahilan upang mabitawan nito ang hawak na manika. Bumagsak rin ang albularyo. Akmang mag-uusal pa ang mangkukulam nang bigla itong binaril ni Tio at natamaan ito sa sikmura. Mabilis namang umatras ang demonyo. Sinundan ko naman ito ng mga sibat ngunit maliksi pa rin ang nilalang at hindi ko man lang natamaan. Hinabol naman ito ni Tio at inundaya ng mga suntok. Sa bawat suntok ay umaatungal ang matanda. Dumampot ako ng 2 panggatong na may baga at inihampas ko sa mangkukulam. Wala na siyang magawa kundi salagin ang mga pag-atake namin ni Tio. At ito na ang pagkakataon ng albularyo na makalapit na sa mangkukulam. Hinawakan nito ang buhok at inilapat ang hinlalaki nito sa noo ng kalaban. Nagpupumiglas ang nilalang subalit hindi man lang naalis ang daliri ni Mang Dindo sa noo nito. Lumapit si Tio at hinawakan sa panga ang mangkukulam. Kasunod nito ay may ipinasok sa bunganga nito si Tio Roman. Pakiwari ko ay habay ito ni Jovan. Dito na mas nangisay pa ang nilalang habang palakas na ang usal ng albularyo. Bumagsak ito sa lupa. Dali namang dumampot ng sibat si Tio at buong lakas niya itong itinarak sa dibdib ni Mateo. Dahilan sa pagkalagot ng hininga nito,
Napaupo sa lupa si Tio at dito na bumuhos ang matinding luha. Panay sambit ito sa pangalan ni Jovan. Tila ba ang hindi nito pag-iyak noong nilamayan at inilibing ang kanyang anak ay dito niya na ibuhos. Sige Roman, ilabas mo ang lahat. Ramdam ko ang iyong paghihinagpis. Tumingin naman sa akin ang albularyo at sumenyas na silaban ko na ang katawan ng mangkukulam. Nang tuluyan ng tumahimik ang lugar, ay nagsilabasa na ang mga kapitbahay. Sa wakas, ay nagkaroon na rin ng hustisya ang mag-ina ni Mang Dindo at ang anak ni Tio. Nagtagumpay man kami pero ang kasamaan ni Mateo ay nag-iwan ng bakas sa pagkatao ng albularyo at ng antingero na kahit kailan ay hindi nila kayang burahin. Kahit papaano ay pakiramdam ko, nagkaroon din ako ng hustisya para sa aking mag-ina. Lumipas pa ang ilang buwan, kabaryo. Unti-unting nanumbalik sa normal ang lahat. Hindi na muna kami nag-alaga ng mga hayop dahil ayon kay Mang Dindo, kailangan daw munang lumipas ang 1 taon bago muling lagyan ng mga alaga ang lugar kung saan isinumpa ng mangkukulam. Habang hinihintay ko pa ang araw na iyon, ay nagpaalam na muna ako kay Tio na balikan ko muna ang aking pinanggalingan. Pero nangako naman ako na hindi ako magtatagal. Buo na rin kasi ako na mamuhay kasama ang pamilya ni Tio. Hindi madali ang mamuhay ng mag-isa. Sa aking muling pagbabalik, ang aming bahay ay nag-umpisa ng masira. Dito ko binuo ngunit nasira ang pamilyang aking inaasam. Masakit man ngunit kailangang tanggapin. Binisita ko na rin ang puntod ng aking mga magulang at ng aking mag-ina. Lumuha man ako sa harap nila. Pero luha na iyon ang panibagong buhay na aking tatahakin. Tuluyan na akong nakawala sa panahong ikinulong ko ang aking sarili sa labis na kalungkutan. Habang papalabas na ako ng sementeryo, ay nasipat ko ang grupo ng mga kalalakihan na tumambad sa akin. Naglalakad na ang mga rebelde. Agad naman akong nagtago habang sinusundan ko sila ng tingin. Gumuhit sa aking diwa na balang araw, ang hustisya ko naman ang aking ipaglalaban. Dumating sa punto na nagtungo ko sa kampo ng mga sundalo at nagboluntaryo na maging espiya laban sa mga rebelde. Hindi naman maiiwasan na pagdudahan nila ako pero inilahad ko sa kanila ang nangyari sa pamilya ko. Upang mapatunayan ay ginawa ko ang unang misyon. Inalam ko ang lungga ng mga rebelde. At nang magtagumpay ang mga sundalo, ay kinilala na nila ako. At upang mas mabigyan ko pa sila ng impormasyon ay sumali ako sa grupo ng mga rebelde. Kabaryo, naging kasapi ako ng isang malaking samahan ng mga rebelde sa Surigao del Sur. Sa tuwing may ipapagawa ang aming commander, ay nililinlang ko ang mga ito at dinala sa lugar kung saan naroroon ang mga sundalong nakaabang. Bilang bahagi ng misyon ay may iniiwang buhay ang mga sundalo upang hindi ako mapaghinalaan. Hanggang naganap ang napakalaking gyera. Nawasak at natalo ang malaking pulutong ng mga makakaliwa. May iilang mang nakatakas pero iyon na rin ang huli kong misyon.
tuluyan na akong namuhay kasama ang pamilya ng aking tiyuhin. Hindi na rin ako nagka-interes na bumuo ulit ng bagong pamilya. Ako na rin ang namamahala sa hayupan ng aking tiyo habang siya ay patuloy pa rin sa pagsisilbi sa kanyang amo. Kahit siya ay umangat na sa buhay, ang dedikasyon ng aking tiyo sa taong pinagkakautangan niya ng loob ay labis kong hinangaan. Subalit sa kabila ng pagiging negosyante ng aking tiyuhin, ay tinahak pa rin niya ang landas ng isang antingero. Sa pagpanaw ni Mang Dindo, ay iniwan niya kay Tiyo Roman ang kanyang karunungan, at sa likod ng kanyang pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang ay naroroon ako bilang kasangga niya. Dumaan man ako sa pagkalugmok, ngunit muli akong nakabangon sa pag-asang dulot sa akin ni Tiyo Roman ang magsasakang antingero. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na wala talagang magandang may dudulot ang paghihiganti. Nag-umpisa lamang sa maliit na alitan na naging dulot sa malaking pagbabago sa buhay ng mga tauhan sa kwento. Ang karanasan ni Omar ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit anumang pagsubok na darating, ilang beses man tayong mabigo, ang mahalaga ay kung ilang beses kang bumangon at hindi natatakot na magsimulang muli. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwentong inilahad natin ngayong araw. Naway merong kayong napulot na aral. Maraming salamat. So ayun mga kabaryo, una muna sa lahat bago ko magbigay ng komento, pasensya na kasi hindi pa rin ayos yung ating boses, no? Nagkaroon tayo ng ubo at sipon sumabay pa. So pansin nyo medyo iba yung boses natin. Niraos lang natin ulit to para kahit papano meron kayong mapakinggan. Kasi alam nyo naman, holiday, no? Pero hindi tayo tumitigil sa ganyan. Yun nga lang, talagang kinapitan tayo ng medyo hindi magandang pakiramdam, no? Pero okay naman, ginawa ko pa rin ang lahat. Bali yun nga, sa kwento natin ngayon kay Omar. Nakausap ko naman tong si Omar. Sa ngayon medyo okay na yung buhay talaga niya. Nawala na rin yung malas na sinasabi niya. Tapos etong Tiyo Roman niya naman, mas naging okay daw yung pamumuhay, no? Saka yung about sa mutya ng bigas, hindi niya na natanong pero nagkaroon din daw siya ng medalyon, saka tinuruan daw siya unti-unti ng tiyuhin niya. Kasi ayaw daw nung tiyo niya na ipamana sa mga anak. Bali parang siyang magiging halili nung tiyo niya. Hindi naman daw purong bakbakan to. Yun nga pansin ko, pero kita nyo naman talagang napakaganda ng kwento natin ngayong araw, no? Isang malupit na, alam nyo yun, paghihiganti. Tama naman yung sinabi sa atin. Wala talagang may dudulot na maganda ang paghihiganti. Although hindi naman dun talaga nag-umpisa yung kwento, pero saan ba nagsimula tong labanan nila Mateo? Dun sa asawa nung tiyuhin ni Omar, si Roman. Kasi diba about dun sa gulay na hindi nakasagutan niya. Pero yun nga, kamag-anak pala nila si Mateo. So hindi ko naman pwedeng sisihin din si Mateo saka si Edelisa at Romy, no? Wala naman tayo sa sitwasyon nung nangyari yun. Sorry, kinakapos tayo ng hininga, kabaryo. May ubot sipon kasi. Tapos yun nga, ang tindi rin nung gamit na kung maging ginamit ditong kulam is yung
umangat pag sumabay yung parang pagtaas ng alon. Sumasabay yung laki ng biktima, yung tiyan. Alam niyo bang legit yan? Meron na ng mga nagpatunay niyan. Pwede nyo ring tingnan, no? Alamin nyo sa Wikipedia, sa Google, sa YouTube, meron din nagpatunay ng ganitong lason, ng ganitong kulam. Malakas din to. Saka, yun nga, kung may kilala kayong albularyo na batikan din sa ganitong larangan, alam na alam nila yan. Grabe, ang tindi rin ito. Yun nga lang, nakakalungkot kasi may namatay, no, si Jovan, yung anak ni Tio Roman. Although namatay rin naman si Mang Dindo, pero syempre dahil na rin sa katandaan. So parang given naman na yun, no? Lahat naman darating doon. Nalungkot lang ako sa part na namatay si Jovan, yung anak niyang isa nung Tio Roman niya. Saka yung pamilya ni Omar. Pero parang pinorward niya kasi ayaw niya raw na ikwento kung paano nangyari yun talaga. Kaya medyo pinorward niya yung kwento. Sabi ko naman okay lang yun kasi kumbaga respeto ko rin naman sa kanya yun. Kung ako rin naman mga kabaryo, nagtatanong ako sa mga nagpapadala ng sulat kung okay ba sa kanila tong part na to na i-air natin. Hiningi ko rin ng opinion yan. Hindi lang naman ako basta kwento lang eh. Kasi syempre ayoko nung may part na maalala nila yung ganitong nangyari sa kanila, di ba? Kung pangit na nga yun, hindi, di ba, kumbaga, maalala pa nila, no? Kaya ako, lahat ng sinasabi ko rito sa kwento, may consent ng nagpapadala, kaya ligtas tayo sa mga ganyan, kabaryo. Pansin nyo naman, sa ngayon, wala naman tayong negative feedback sa, ewan ko lang, sa way ko ng pagnanarrate. Siguro doon pwedeng mapuna. Pero sa story natin, lahat yan may consent po. Kaya ini-ere ko. Sabi ko nga sa inyo, may mga brutal akong kwento rito na hindi pa ini-ere kasi sobrang grabe yung mga nangyari doon. Kaya lang iniisip ko pa kung paano ko i-ere yun. Although may basbas naman nung sender, kaya lang tinitingnan ko pa kasi sobrang, alam niyo naman, ayokong nagnanarrate ng sobrang, alam niyo na, di ba? Hindi magandang. Kasi syempre nadadala tayo niyan. Kahit naman ako nadadala. Kaya nga sinasabi ko, pag may namamatay sa storya, nalulungkot ako kasi yun ang ayokong mangyari. Yan. Tapos nga pala, ito ginawa ko to December 27. Ngayon, 26 yan. 27 na. 3 a.m. na ngayon. So, ginawa ko to para ngayong araw din. At alam nyo na, hindi tayo may mga ilan tayong nire-upload pag sobrang hindi ko talaga kaya, kabaryo. Pagpasensya nyo na yun. Tapos, yun lang naman yun. Pero hindi dahil doon. Ginawa natin to kasi, alam nyo na, holiday, diba? Yun parang pinakaregalo ko na sa inyo. Tapos, yun pala yung binanggit na habay ni Mang Dindo, meron tayo nun. Pwede nyo akong kontakin sa Kwentong Baryo Official yan. Meron tayong habay. Hindi ko lang napopost kasi limitado lang. Pero meron tayong habay dito. Same, hindi ko lang alam kung paanong habay tong kaila Mang Dindo. Pero same lang naman halos to. And then may mga nakakausap ako ng mga manggagamot. May konting alam. Wala naman silang negative feedback, no? Kaya makakasiguro kayo. Hindi ko palang ina-upload yung mga proof natin, pero marami, kabaryo. Pwede nyo akong i-PM sa Facebook page natin, Kwentong Baryo Official yan. Then, yung raffle natin, tuloy-tuloy pa rin yun. I-like nyo po ang, Kwentong Baryo. Kwentong Kalakbay, saka yung solo ko, Kwento ni Kabaryo. So, yun, doon. Bali, sa Kwentong Kalakbay, ang nandun si Tito Proy, yan, ako, saka yung pinsan ko si Jen. Yan, mapapainggan nyo kami dyan. Sa Kwento ni Kabaryo naman, solo ko. Yon, so, muli, ako to, si Kwentong Baryo. Ito yung shoutout ko sa inyo. Bali, iisa-isayin ko ulit to, Kabaryo. Pasensya na kung matatagal lang kasi alam nyo naman, hindi pa okay, hindi pa fully healed yung boses natin.
Yan. Wait lang. So yun mga kabaryo, babatiin ko muna yung mga solid kabaryo member natin na sina Ma'am Roslyn De La Fere. Yan, 7 months na pong member natin. Si Ma'am Maria Victoria, 4 months na po. Maribin George Foley, 8 months at 3 months. Yan. Si Brenda Canyella, thank you. 4 months na po siyang shoutout natin. Si Boss Arnold Julio, salamat. At ang nag-renew ng ating badge si Ma'am Christine Farado, yan, 4 months. And then, eto yung mga random na isa-shoutout ko na nag-comment sa ating mga upload. Eto kabaryo, random lang to sa mga hindi ko mababanggit. Pasensya na siguro. Hindi ko nabasa yung name nyo o kaya hindi kayo nakapag-comment dito. Bali, wait lang. Kasi marami to. Sana. Dami. Salamat sa inyo. Ang dami. Ayun, unang-una si Boss Brain Omega, yan. Solid rin nating member yan. Si Boss Charlun Roland, thank you. Cherry Mukbang ASMR, salamat. Ma'am Judy Shifter Place, yan. Araceli Asay, thank you ma'am. Ma'am Arlene Kulsbesa, salamat. Gerson Amar, thank you. Respect Nardong Putik, yun, thank you. Carmelita Pruna, salamat ma'am. Asil Gumban, thank you ma'am Asil. Team Kabebe, yan. Cortez Pretty Girl, yun, thank you from Vancouver, Canada, salamat. Ma'am Ma'am Letty Hakim, yun, thank you ma'am sa pakape mo nung nakaraan. And then yun, Master Jade, thank you. Sorry. Filipina Palsario, salamat. Si Mami from Doha, Qatar, salamat din. At yun, Lourdes Grace Garde, Happy Sigrani, hello, thank you. Elena Yamauchi, yun, thank you from Tokyo. Thank you ma'am. Joel Di Guzman, yan. RJ Raisen, thank you. Ma'am Alma Hornales, hello po. Edward Diaz, salamat. Brian Mabuan from Cebu, Konsolasyon, yon, thank you boss. Edward Diaz, salamat. Ma'am Ellen Cuyanos, salamat po. Glenn Valen, yan. Evelyn Fall from Germany, salamat. Alonar, yan, thank you Alonar. Simplea, yon, thank you. Arthur Dalumambon, thank you boss. Mary Torres, salamat. Cora Domingo, thank you. Marily Barason, salamat. Ma'am Lita 5, salamat. Heidi Panagsahin, Heidi Pasignahin, yon, thank you ma'am. Merry Christmas, yon, salamat. Merry Christmas pala sa lahat ng mga bumati sa akin. Maraming salamat sa inyo kabaryo. Medyo busy lang, yun nga. Di maganda talaga pakiramdam, pero okay lang. Ma'am Marilu Matsuda, salamat. Nick Poliensa, yan, dear friend. Thank you ma'am, dear friend. Asan yung iba? Nako, tumalon. Wait lang kabaryo. Yon. Hilario Fatra Hasmin, thank you ma'am. Lenny Nicolas, Rosita Nicolas, Carol Manzano, Abrigo from Kuwait, thank you ma'am. Eda Misdad, salamat din. Tessa Aguilar, Calvin Goliat, thank you. Ma'am Emil Bautista, Angelito Ramirez, salamat. Danilo Batitang from South Cotabato, thank you. Ernesto Alvarado, Ma'am Imelda Pascua, salamat. Montianos Vlog, thank you.
Boss Ronel Tolosa, yan. Salamat boss, ingat ka palagi. Jenilyn Artus, salamat. Lawrence De Leon, boss, thank you. Violi Liharso, salamat. Roxanne Ella Galdo, yon, thank you. Julia Panis, yan, salamat. Feli Rivera Raimundo, thank you po ma'am. Raymond Mantalabas, salamat. Elena Palomo at Sian Mantalaba ng Santa Rosa, Laguna. Yan. Ano to? Jovan Hamison. Yan. Thank you. Memil Madula, salamat. John Mark Magayis. Thank you, boss. Boss Dave from KSA na laging nakikinig sa atin. Salamat, Boss Dave. Suki natin yan. Si Blue, no? Ayun, ang lupit ni Blue. Talagang, alam nyo, nakakatuwa sa inyo mga kabaryo. Lalo na tong si Blue kasi napakaganda ma-action. Talagang dinidescribe niya yung buong kwento, no? Ibig sabihin, alam mo talagang nakikinig, no? Sabi ko parang nagko-komento na rin tong si Blue, no? Yan, salamat Blue. Natutuwa ako sa mga ganon, kabaryo. Sa inyo naman na halos lahat. Siguro yung iba tinatamad lang mag-type, no? Ma'am Gina Bel Bugador, thank you. Hello po. Arnel Fedoche, salamat. Si Ma'am Grace Celis, salamat. Juby, Ma'am Lisa, Ma'am Maria Casuza, salamat po. Inday Samante, yan. So mga kabaryo, yun lang muna yung kaya ng boses natin. Sa isang kwento lang yon. Yung kwentong yon kay anong kwento to? Ayun, yung tendero ng isda sa General Luna. Yan. Bali kung gusto nyong ma-shoutout, comment kayo sa mga upload natin. Para next upload, mababasa natin yan. Tapos yun nga, yung nakaraan, na-off ko yung comment. Si Tito Pre ko kasi ang pinasikaso nun kasi masama yung pakiramdam ko. Nagmamadali daw siya, hindi niya na naayos. Pero ngayon, okay naman na ulit. Bali, yun lang mga kabaryo. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.